Magandang umaga Pilipinas, ako po si Joe Olia sa Joe TV Philippines mga kababayan at kasama ko po ang siyempre itong task force Kalikasan dito po sa Sierra Madre. Sir, magandang umaga po at ano po ba ang inyong mensahe na kailangan marinig at kailangan aksyonan ng ating government? Kasamang DPWH. Yes. Yes, okay. Unang-una, ito pong kasing area namin is part ng Sierra Madre at gusto namin itong ma-rehabilitate, lalong-lalo na yung ating mga farmers dito sa taas at kailangan namin talaga ng support ng ating mga ahensya ng gobyerno, kagaya ng Department of Agriculture, ang ating DENR, DAR. at yung DAR at PCA. PCA, yung Philippine Coconut Authority. Kasi kung titignan po ninyo yung area, napaka-potential po ito na pwedeng ma-reforest and at the same time malagyan ng mga iba't ibang projects para sa ganon maging agri-forestry and ecotourism project yung ating magiging ipuput up po dito para ma-preserve po itong area na ito. Kung titignan po ninyo, may mga tanim yung ating mga actual occupant dito, dinevelop nila at yung mga tanim nila ay mga fruit bearing trees, yung iba naman ay mayroong mga forest trees, pero kung titignan natin walang suporta, kaya ito yung nangyayari ngayon. Pag dumaan yung bagyo, natutumba yung ating mga iba't ibang kagaya na lang yung mangga. So pag dinaanan ng bagyo yan, wala nang ganyan na yan, kailangan i-replant lahat yan. Kailangan din natin na yung Philippine Coconut Authority, sana po mabigyan kami ng project dito para i-concentrate din natin yung pagtatanim ng coconut. Kasi Invite mo na sir si Director PCA Director Flor yes. Olivar. So in-invite ko po na sana yung ating director, si Director Olivar, na bumisita rin po dito sa Nueva Vizcaya. Sure. Specifically in Bagabag, Nueva Vizcaya, para ma-assess yung area para po sana doon sa hingin naming project doon sa Philippine Coconut Authority. Good. And ito po, titignan nyo, kulang yung tanim. Yung mga bundok po natin dito medyo kalbo pa at kukunti pa lang po yung mga tanim dito. At ito yung effort ng mga household dito, household member namin sa association or initiatives nila. So yan po, kung titignan ninyo, medyo kulang pa po sa suporta. At isa sa mga kailangan pa namin dito para mag-sustain yung mga kanilang pananim ay yung water impounding facility. Okay. So ang water po dito, although kulang, at kailangan talaga yung mga water founding facility dito para sa ganon masustain yung kanilang mga pananim, kasi importante po yung tubig. And pangatlo po ay kailangan namin yung farm to market road, kasi pag ito po ay nag-succeed lahat yung mga pananim dito, kailangan po namin accessible yung pagbaba ng mga produkto ng aming mga farmers patungo po doon sa baba kung saan ibebenta yung kanilang mga produkto. May panawagan mo na rin kay Secretary Dizon. So nanawagan rin po ako sa DPWH na kami po itulungan dun sa aming mga farm to market roads para po mas mabilis yung pagbaba ng mga kanilang mga produkto at maibenta sa market ng mas mabilis at accessible. Okay. So kami po ay humihingi ng suporta sa Department of Agriculture Equipments. and DPWH, sa DENR, sa Department of Agriculture, PCA. sa PCA, at sa iba pa pong ahensya ng gobyerno na gusto CDA. tumulong sa amin, at sa CDA din. So tayo po sana po ay magtulungan nyo kami para maayos po namin yung aming area, at hindi lamang po sa mga members namin to sa association, kundi para sa ating kalikasan. Posible po ba, ano po ba may dudulot na economic boost dito sa Nueva Ecija kung sakaling ma-develop yun, sir? Nakikita niyo po ba na
malaki itong tulong sa ekonomiya ng Nueva Ecija. Yes, napakalaki yung tulong dito kasi yung mga produkto po dito na nilalabas, alam naman po natin na ang Nueva Vizcaya ay tinaguriang ginger capital of the Philippines. And yun po yung isa sa mga pangunahing produkto na pwedeng intercrop dito. At aside from the iba-ibang produkto like the pineapple at yung coconut sana, kasi ang Bagabag Nueva Vizcaya po ang pinaka-produkto talaga dito na talaga namang pinaka-specialty nila is yung buko, kasi meron tayong buko pie. Mga nagbebenta ng mga buko pie dito sa Bagabag. Homemade na buko pie. At ito yung mga pinaka-special na produkto na nire-represent ang Municipality of Bagabag. Sir Renz, maraming salamat po sa inyong pag-tour sa amin dito sa on behalf po ng team ng GeoTV Philippines. Lahat po ng speech at sinabi po ninyo message ay makakarating po sa mga sangay ng government na inyong nabanggit sa pamagitan po ng GeoTV Philippines. Magandang umaga, Sir Renz. Salamat din ako sa GeoTV Philippines sa inyong pagbisita dito at napakalaking tulong ito para may paabot namin yung aming mga gustong yung mga inahin namin at gustong hingian ng tulong sa pamamagitan po ng GeoTV. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre, hindi po natin piling kalimutan ang ating NPICC Director. Nakasama po natin, Sir. Message po sa GeoTV Philippines, Sir. Maraming salamat GeoTV Philippines. Unang-una, ako po'y buong pusong nagpapasalamat sa himpilan ng GeoTV Philippines, lalong yung nangyaring consultation at confrontation, investigation kahapon sa Dupax Norte. Nakita na po natin yung problema dito at we will be recommending the necessary solution to troubleshoot the problem. So almost nasa 90% po na masolusyonan po ito. At itong farm na po ito, I am proposing for a eco-agricultural and industrial park po dito sa parte na ito na pinamumulaan ng ating Sierra Madre Task Force Kalikasan. Actually, kasama po dito ito po ay area na po ng Sierra Madre po ito. Okay. At siyempre, Sir, yung ating buting congressman sa pagpa-unlock ng interview ng GeoTV Philippines at sa team ng ating GeoTV at sa Task Force Kalikasan. So, message po ninyo sa ating butihing congressman. Maraming salamat po sa ating congressman sa pagpapa-unlock po ninyo yung fair investigation. Hindi po rin po nakaligtas ang ating buting congressman sa investigation at consultation po natin regarding this Dupax issue, the DDN, tungkol sa exploration. So, inilahad naman po lahat ni congressman at pinaglinaw niya na hindi siya pumapayag sa nalagyan ng mina ang Dupax del Norte. Malinaw po yon. Ang pagpunta po namin sa opisina ni congressman ay para isama siya sa investigation. Kasama po siya sa subject ng People's Initiative, Investigative and Fact-Finding Commission ng NPICC para malaman ang bawat partido kung saan po natin pwedeng i-resolve yung problema. Maraming At salamat. siyempre, Sir, meron pa akong may dagdag bago tayo magpaalam yung mga tao at mga kababayan nating IPs na nagbabantay. At siyempre, yung iba may mga kaso na at iba pang mga, sabi nga, mga kuskus balungos. Ano ba ang message mo sa mga kababayan natin na nandun ngayon at nagtiyaga talaga? Okay. Nire-respeto po namin at ina-appreciate po namin yung pagpapahayag ninyo at direkta ko po kayong kinausap kahapon na iwasan na po natin ng contentions. Total may gumagalaw na po na ahensya tulad ng NPICC. Direkta po tayong nakikipag-coordinate sa MGB para kasama po sila sa investigative report ng NPICC at ng GeoTV Philippines. Kasama po natin GeoTV Philippines sa investigasyon at sila po yung nagdo-document. Sila po yung magse-certify sa mga legitimacy ng ating mga fact-finding. Sila po isa sa pipirma dito sa report na ito. So together with the DNR, together with the statement of the Task Force Sierra Madre Kalikasan Defenders, sa pag-rehab po dito ay kasama po dito si re-report natin na ito po ang panawagan natin sa DNR na wala po kami nakikitang development dito sa Sierra Madre. At Sir Renz, pakibati na lang yung ating mga kababayan, lalo yung mga kasama natin sa Eagle. Binabati ko rin po yung ating mga kasamaan sa Eagles at maraming salamat din sa pagbaba ninyo dito sa Nueva Vizcaya. At kung kayo po ay bababa ulit, welcome na welcome po kayo ulit dito sa aming
probinsya ng Nueva Vizcaya. Maraming salamat sa inyong mga tulong na ibinaba po dito sa Nueva Vizcaya. Okay, maraming salamat Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, ang Joe TV Philippines. Sabi nga, wala pong tinatago na mga isyo. At the same time, kasama po ng mga sangay ng ating government, ang Joe TV Philippines sa pag-unlad ng bagong Pilipinas. Maraming salamat. Magandang umaga po.